Yun. Meron tayo dito ang Rusi 100 na bubuhayin. Na-stock siya ng halos taon din. Tapos ito nangyari sa block niya bago siya na-stock. Kasi umusok yung motor. Kaya hindi na ginamit. Tapos na-stock, ayan ang problema niya. Malalim na ang uka ng piston. Ng block. Kinain na ng piston. Then magpapalit tayo dito ng Motaro block. Ito yung kanyang piston. Ayan o. Sumasabit na doon sa chamber. Yan, gastado na o. Ito nga palang motor na ating ginagawa ay mahigit 1 dekada na. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 12 years ng edad nitong motor na to. Kasi ang model niya 2011 model. Tapos ito yung ating bagong piston na ikakabit. Motaro brand. Meron siyang kasamang gasket na nakaset at saka piston ring. Yan. Stock pa rin yan, 97. Ayan o. Ito yung Motaro block. Bakal ito makahusay, hindi katulad ng ibang mga motor na alloy o chrome bore. Ito steel bore. Kaya matibay, tumatagal talaga ng dekada. Kita nyo naman yung luma nyo, kinain na ng kalawang pero matibay pa rin. Kaya nga lang, nagkaroon ng damage dito sa kanyang chamber. Ayan. Nagkiskisa na yung kanyang piston at saka itong chamber. Kaya ang ating dito, papalitan natin ng bago. Mas mura kasi magpalit ng bago kaysa magpapa-bore up ka pa. Bibili ka rin ng oversize na piston ring, mahal din naman ang oversize na piston ring, tapos hindi rin tatagal ng ganun katagal, kaya bago nang ating binili. Halos parehas din lang ng presyo. Tapos dito sa head, ayan o. Ating babakbakin mamaya to, lilinisin natin. Pero sa tingin ko, okay pa yung kanyang valvula. Puro stock pa rin to mga kausay, yung buong set ng cylinder head niya. Yan o. I-check natin mamaya isa-isa yan kung mayroong mga damage dyan para mapalitan na rin natin. Unahin ko muna ang isalansan itong piston ring sa kanyang piston. Yan. Ating iisa-isahin yan, pero lagyan muna natin siya ng langis bago natin siya isalansan dyan para naman hindi magasgas yung piston. Matibay yung ganitong brandang Motaro kasi ilang beses na ako nakapagkabit ng ganito. Hindi siya katulad ng ibang block na mayroon bang mga side effect. Kasi hindi natin maiwasan na makabili tayo ng mayroong mga side effect na bago man yung block umuusok pa rin. Naka-encounter na kasi ako na ganyan na parang bengkong yung 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 combustion chamber niya, parang nagkaroon siya ng malaking puwang doon sa gitna, kaya mas lumakas yung usok nung naikabit namin. Nangyari naman sa akin yun sa Wave 110 na old model din. Kaya nung dinala sa akin yun, pinalitan ng block, may dalang block yung may-ari. Tapos hindi rin namin nagamit, bumili ulit kami ng isang bago. Kasi nga nung sinukat ko ng caliper, masyadong maluwag yung gitna kumpara doon sa hindi siya pantay. Kaya namili na ako ng ibang brand ng block na ginagamit sa pagpapalit. Kahit mga replacement, kailangan makapili din tayo ng matibay. Tulad nga dito ang Motaro. Yon, Motaro baka naman. Yan, yung marking sa may nakalagay na in, yan yung ibig sabihin niya sa taas yan, doon sa may intake, sa may carburetor. Okay, pwede na to. Pero bago natin siya isalpak dun sa connecting rod, unahin ko muna ikabit itong kanyang lock ng kanyang pin, ng piston pin. Sa piraso muna yung ating kakabit. Ito yung ganitong pin yung gusto kong kinakabit ayoko nung C-type. Mahirap, yun, mahirap
tanggalin, mahirap din ikabit. Ito madali lang to. Parang iniikot mo lang siya na parang pa-thread. Ayan o. Ikot-ikot lang. Lungnos lang yung gagamitin natin yan. Yan. Pag pumasok yan, diretso na siya. Ano yan. Tapos, yung piston pin, iaabang natin yan. Yan. Medyo matigas pa. Lagyan natin ng oil. Yan. Para pag itinutok natin mamaya, itutulak na lang. Tapos, sa kabila, yun na lang lalagyan natin ng pin lock. Yan. Okay na yan, tutulak lang natin. Yung intake, yan, sa taas yan. Kaya ang pwesto yan. Okay. Kailangan yung alignment ng ating piston ring ay nakasalansa ng maayos. Kaya nakaganyan siya. Okay, sa kabila tayo para madali. Ayan, okay na siya, no? Bago natin lagyan ng pin, lagyan natin ng basahan kasi tatalsik yan eh. Hindi natin maiwasan na matalsikan sa matumalsik sa loob niya. At pag nangyari yun, yari tayo. Magbabaklas tayo ng makina kung wala tayong magnet. Pero ako may pandukot ako ng magnet dyan. Yun. Mas madali siyang lagyan ng lock kapag nakasalpak sa connecting rod. Yan o. Ito ang hindi pwedeng maiwanan. Maiwanan mo na lahat, wag lang yung pinlock na yan. Yun, ang forma na niya oh. Then next natin tong lock. Lagyan natin ng langis na pampatulas. Oil lang yan para madali nating maisalpak yung ating piston. Kasi ang piston ng Motaro mga kausay, maganit isalpak yan sa block. Yan ang kanilang sukat. Mabigat, mahimagali talaga isalpak dito. Sa mga nagtatanong naman ng magandang mga replacement na block, syempre nandiyan yung mga MTRT, CNC, Pets Bike, yan. Matitiba yan. JBT lalo na yan. Magagandang klase na yan ng replacement. Kung tutusin nga, mas maganda pa silang gamitin kaysa dun sa mga original. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat, no? Na mas maganda sa original. Maganda lang gamitin talaga sila sa mga replacement na block. Yan, may dalawang dowel nga pala to dito. Tapos sa base at saka top gasket nito, sa base gasket kasi nito, mayroon siyang O-ring eh. Yan, lagay muna natin itong base gasket. Yan o. Yan. Ito nga pala ginagawa natin na Rusi 100. Ang mga pyesa na tugma dito ay pang C100 ng Honda. C100. Yan, wala ka naman kasi mabibili sa labas na pyesa nito kundi yun lang. Walang nakalagay na Rusi. Meron siguro Rusi na na tulad nga ng black, pero bibihira. Ilang beses pa lang ako nakabili nun. Tapos nung mga naghanap ulit ako, wala na halos ako mabili. Bibihira lang, makakatsempuhan lang pag nakakita ka na sa mga shop na malalaki. Ayan. Maganda yung niya, gasket niya. Saktong-sakto sa mga butas ng dowel, oh. Tapos meron siya ditong O-ring. Ayan oh, yung O-ring na flat yung ibabaw, hindi siya talaga bilog. Hindi siya talaga oblong yung niya. Para siyang pa-flat pero O-ring type. Yan, nalaglag pa. Ayan. Huwag kang maglalagay nga lang pala dito ng
Huwag tayo maglalagay dito ng gasket maker. Liquid gasket to, kaya yung ano, yung Weta Gray, huwag nyo lalagyan yung mga base gasket. Kasi dyan magsisimula yung ano eh, yung matatakpan yung mga passage ng kanyang mga langis, yung paakyat na langis, pwede matakpan yung mga butas niyan. Kaya huwag kayo maglalagay dyan. Yan, ito na yung medyo mahirap talaga. Makunat ito eh, makunat. Ilang beses na ako nakagamit ng Motaro, makunat talaga siyang isalpak. Ayan o, sigong-sigo, pantay na pantay. Ganda ng ano niya. Ganda oh, saktong-sakto lang. Then yung dalawang dowel, meron siyang ding dowel dito sa taas. Dito naman siya. Sa liwaan naman yan. Yan, dyan yan. Tsaka dito sa baba. Yan. Okay. Kabit natin yung kanyang gasket o-ring. May o-ring din siya dito. Ayan. Dito yung o-ring na bilog. Yan. Yung medyo malapa doon sa ilalim. Yan. Dapat merong o-ring yan dyan. Kasama niya sa, meron naman kasama yan sa kanyang ano, set, sa set ng gasket. Nakasama na yan. Ito yung stock niya na cam. Ayan o. Mahigit isang dekada pinang biyahe pa yata ng Lalamove to. Kung hindi ako nagkakamali, Lalamove. Ayan, noong pandemic, pinang biyahe pa ng Lalamove yan. Pero kita nyo, goods pa rin, no? Matibay. Yan. Nagpalit din pala ako dito ng valve seal. Tapos nilinis ko yung valve. Inasa natin yan para walang singaw. Then, balik na natin yung cams. Ayan o. Kinelas ko lang yung intake niya kasi meron akong chinek. Meron problema sa intake valve guide. Ayan. Sa sunod na siguro kung machichempo ang mabidyo ko to, ito yung papakita ko sa inyo yung problema ng kanyang cylinder head. Pero goods pa to. Okay pa siya, magagamit pa siya. Pero meron ako nakitang problema dun sa cylinder head, sa kabitan ng valve guide. Hahanapan natin ng cylinder head to. Okay na mga kahusay, malinis na. Ito yung timing niya mga kahusay, T-mark sa magneto. Tapos ito, hindi ka naman magkakamali dyan, may mga markings na yan, ayan o. Yan, nakatutok dapat dito. Then, ako kasi pag sasalpak yan, talagang naka-timing na yan. Tapos mamaya, i-tune up natin para mawala yung lagitik. Yan, okay na yan. Balik na natin yung mga cover. Tapos, next natin tong carburetor. Susubukan ko kaya pang paanda rin tong carb na to. Kasi, stock up na eh, yung carb. Subukan lang natin, lilinisin lang natin yan. Okay mga kahusay, na ito yung naikabit na yung kabuuan. Tapos, hindi umubra yung carb. 2 beses ko nang binaklas. Ayaw tumino, umaandar siya pero palyado, hindi ko na maayos yung minor. Tapos pumupuga, kaya ang ginawa ko ito, palit na lang carb. Pero paalam muna ako sa may-ari na sinabi ko yung problema.
Tapos ito pa pala, butas na yung kanyang pipe. Yan, may backfire yan pagka ganyan mga butas. Palitin din yan. Tingnan natin. Yan, okay na. Umaandar na siya ng maayos. Okay din yung tunog ng makina. May ingay nga lang yung kanyang tambucho pero okay na to mga kausay. Yan, see you sa next vlog na lang natin.